Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga importanteng mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So simulan po natin dito sa total cash prizes na naipamigay po ng Itbulaga for November 22, 2024. Total of 202,500 pesos. 7,500 po kasi para sa therapy and 15,000 pesos naman para sa Oh Baby Challenge, 90,000 pesos para sa Sugod Bahay, 70,000 pesos para naman sa Give 5 and 20,000 pesos para sa Bawal Judgmental Ka Ba. Samantalang ang Itbulaga naman po ay lubos ang pasasalamat sa mga live audience po kahapon na talaga namang sumama daw sa kanila. Kahapon yan ha, Friday. And isa na po dito yung isang grupo ng gabay guro na nagpunta po dito sa Itbulaga kahapon. Araw po yan ng Friday. So ang Itbulaga po ay hindi lang basta variety show, hindi lang isang non-time show, kundi marami po nating natututunan dito sa naturang programa, di ba? Kaya naman marami pong mga estudyante, mga guro ang nagpupunta dito para maging educational tour ito para po sa kanila. For example na lamang ng Gimme 5 na kung saan ang dami po nating natututunan dito na hindi po natin alam. 'Di ba? Parang nare-refresh yung ating isipan pag tayo ay nanonood ng Gimme 5. Kaya naman nauunawaan ko kung bakit palaging ang taas ng online viewers every time na nasa Gimme 5 na po ang segment ng Itbulaga. Samantalang sari-saring kalokohan naman ang nabubuo dito sa Sugod Bahay mga kapatid. Katulad na lamang po ng pinost na picture po ng TBJ na page. Wally Multiverse daw po. Kasi naman, nakakita po si Wally Bayola ng kamukha niya. Kasi kalbo din po para tuloy silang kambal. Sari-sari talaga ang kalokohan dito po sa Sugod Bahay, maging dito naman din sa Itbulaga Studio. Katulad na lamang po ng ginawa ng isang grupo po ng host ng Itbulaga na pinangungunahan po nitong si Maine Mendoza kasama si Raisa May, si Karen Aistrup, si Miles, and si Atasha Mulak. So ganito po kasi yan mga Kadabarkads. Binigay po ni Tito Soto yung kanyang cellphone para silang dalawa po ni Amber na karga niya ay picturean po nitong si Maine Mendoza. Ngayon, kinuha po ni Maine Mendoza yung cellphone nitong si Tito Soto. Tapos, ayan po, tingnan niyo po yung ginawa ni Maine Mendoza. Sa kanila po nakatutok yung camera. Sa kanila po nakatutok yung camera habang si Tito Soto at si Amber naman ay nag-aantay po na sila po ay makuhanan. Akala po nila sila po yung kinukuhanan ni Maine Mendoza. Pero ang kinukuhanan po pala nitong si Maine ay yung kasama niya po na sila Miles, si Karen, si Raisa May. Ayan po ang kalokohan po nila sa Itbulaga Studio. Ito po yung picture na nakuha po ni Maine Mendoza habang si Tito Soto at Amber ay nag-aantay doon sa kanilang harapan. Buong akala kasi nila sila po ang pinipicturean. So ganyan po ang kalokohan nila Maine Mendoza at kasama ang iba pang mga Dabarkads. And speaking of Maine Mendoza, eto nga po at merong mga nagpa-picture sa kanya. Isa na po dito itong estudyante na umabsent during exam para lamang daw mayakap at makita itong si Maine Mendoza. Sabi nga dito sa nirepost ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story, "Mengay pahag, umabsent ako para sa'yo kahit may exam kami." So ayan, nakapagpa-picture naman siya kay Maine Mendoza, achieve naman. Tapos sabi dito ni Maine Mendoza, "Huy, bumawi ka." Sobrang aliw na aliw talaga dito sa Itbulaga Studio kasama ang mga Dabarkads natin. Samantalang magdako na po tayo sa dalawang malalaking statement na lumabas kahapon. Para po ito sa mga kontrobersyal na nagsisilabasan dito po sa mundo ng social media. So unahin natin itong tungkol po sa isang
programa or show po ng TV5, ng ABS-CBN na napapanood po sa TV5. So, nitong nakaraan kasi, may mga kumakalat na ito daw Batang Quiapo ay magwawakas na. Ngayon, ito po ang statement ng programa mula po ito sa write-ups ng PEP. Sabi dito, kung hindi malulutas daw ang mga suliranin at usapin hindi na mapipigilan ang mga pagbabagong mangyayari daw sa TV show. Tapos, Batang Quiapo hanggang December na lang. Parang kinonfile na lang ito mula ito sa OLA, no? May bali-balita ring hanggang December na lamang daw ang FPJ's Batang Quiapo at ito raw ang TV show na may financial problem. Not true, malaki ang kinikita ng Batang Quiapo, magtatagal pa ang show. Sabi ni Direk Joel Lamangan ng Makatsikahan Ko sa premiere night ng pelikulang Wag Mo Kong Iwan nitong November 21, 2024. Huwebes ng gabi sa Gateway Cineplex 18 Cubao, Quezon City. So ayan po, nasagot na ang tungkol sa Batang Quiapo. Hindi pa pala ito magtatapos dahil malaki pala ang kinikita nito. Ito naman po yung pangalawang statement para naman ito sa programa din po ng ABS-CBN na umiere naman sa GMA Network. Dito kasing mga nakaraan, di ba meron po mga bali-balita na hindi na daw i-renew ng GMA Network ang naturang programa sa kanilang network. So, ito po ang statement. Sabi dito ng OLA, it's showtime under negotiations ang renewal ng GMA ayon mismo sa Senior Vice President ng Kapuso Network na si Attorney Annette Gozon Valdez. Sabi po dito, I do not know who released this info since we are still currently negotiating for showtime renewal. So, ito po yung kabuuan ng statement. Sagot niya sa Pep Troika, we are in the process of negotiations now for the renewal of showtime. Meron palang negotiation na nangyayari. Sinundan namin ng tanong kung ang ibig sabihin ba nito ay mas malaki ang posibilidad na mananatili pa rin sa GMA7 ang non-time show ni na Vice Ganda? So parang hindi naman po nasagot itong katanungan nato ng PEP kasi ang sinagot po sa kanya sa tanong na to ay I do not know daw who released this info since we are still currently negotiating for showtime renewal. Text niya ulit sa PEP Troika. So hindi po nasagot yung tanong ng PEP na sinundan daw nila ng tanong kung ang ibig sabihin daw noon ay mas malaki daw ang posibilidad na manatili ang showtime sa GMA7. Hindi po nasagot yung katanungan na yan. Ngayon, ito naman po ang mga komento ng ilang netizen. Bakit parang tila nag-aalala sila kung sakaling matigok ang showtime sa GMA? Kung tutuusin, sabi ng mga loyal and fanatics, kahit mawala sa GMA ang showtime, okay lang, mahal nila ang show at susundan nila kahit saan pa ito makarating. At di nila kailangan daw ang GMA kasi showtime na yan. Ang GMA ang mawawalan, hindi ang showtime. Komento pa po ng isa, under negotiation could means ABS contract star can promote their show sa showtime. I think ito ang major issue why they're having some negotiations kasi conflict of interest yan for GMA if you allow ABS-CBN to promote their prime time show na nakakompetition ng teleserye nila. The other solution could be GTV will air a showtime while GMA will launch their own time show. May nag-comment naman dito na masyadong pinipersonal nila ang Itbulaga. Mataas din kasi ratings ng It's Showtime na talagang lumalaban sa EB. Kaso di pagmamayari ng GMA. Ayaw nilang ipaubaya na lang sa ibang istasyon ang It's Showtime para gumawa ang GMA ng isa pang non-time show para maraming show na mapanood sa tanghali. So yes, agree ako dito sa comment niya na dapat gumawa na lamang po ng non-time show ang GMA Network since big network sila. So, kailangan meron silang sariling non-time show. Hindi yung show po ng ibang network. Alam nga naman kasi po nila na itong It's Showtime ang pwedeng itapat dito po sa Itbulaga, no? Kasi kung gagawa pa nga naman sila ng non-time show, hindi po ito makakahabol sa ratings katulad ng It's Showtime na talaga namang pinangtatapat sa Itbulaga. So, kayo po, ano po ang komento po ninyo dito po sa usaping ito mga Kadaver Cats? Please comment down below.